Ito ay isang 2005 Honda XRM 110. Itong ating Honda XRM ay pa-project motor natin. From the setup to motocross style of motorcycle. Ayan, so naibalik na siya sa dating setup niya. Ayan, una piyesa, kaludo. Brake shoe, kanyang headlight, brake master, shock absorber, shock absorber station, clearing, at saka shock absorber. Okay. Yo, what's up mga buddies? Welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ayan, ito yung ating kauna-unahang motor. Ayan, yung ating motor bago na pa natin ma-purchase, si Click Moto. Ayan, ito ay isang 2005 Honda XRM 110. Alright, ayan, makina niya 110 mga kabadis. Ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, tuming-dumi niya talaga, oh. Tagal na nito, 2005 pa, since 2005. Ayan yung condition niya mga buddies. Magmula kasi nung na-purchase na natin at nakuha natin si Click Moto, na pabayaan na natin itong si Honda XRM, no? Ayan, so ito ay ni-reels ko na itong ating Honda XRM ay pa-project motor natin. Okay, ayan, so ayan, leak, lakas na nung leak yung shock absorber niya. Ayan, mapapansin ninyo, then kalawangin na lahat, may tama na yung shock absorber. Ayan, so kalawang na talaga siya. And then yung kanyang preno, kalawangin na rin yung rotor disc niya. Okay, ayan, then yung brake pads, alam nyo naman ang dumi. Hindi na makita halos. And then yung kanyang brakes sa harap, kaya nag-stock up, kalawang na. Alright, so ito, papalitan na rin natin to, yung brake master, and then yung kanyang shock absorber papalitan na rin natin, at papalitan na rin natin yung headlight assembly nya. Ito kasi labo na, so hindi na siya reliable na gamitin. And then yung kanyang rotor din siguro okay pa to, linisin na lang natin, lihain. And then tapaludo na to, tatanggalin na natin. And then yung kanyang flarings, ito ang sira na, back na. Ayan, fiberglass to mga buddy. So ipinalit ko to dati para maging ganito ang setup nya, racing type. And then ano, kanyang manibela, so papalitan na natin siya, ibabalik natin yung dating manibela nya. And ayan, yung gauge nya malabo na rin, pero ito mga buddies, bagong palit lang to eh. So ngayon nag-ano na rin siya, siguro gawa ng na bibilad sa araw. Ayan, 0 kilometers pa siya. Ayan, kasi wala na, ayan, naputol na yung kanyang speedometer. Ayan, so napakarumi. Ayan yung makina, yung horn, I think hindi na to gumagana, na-stock up na rin siguro to. Ayan, carburetor nya may leak. Ayan, lilinisin natin yan. Ayan, tapos yung kanyang gulong, actually hinanginan ko lang to eh, flat siya, flat ito eh, pero okay pa, goods pa yung thread ng kanyang gulong sa harap. Ayan, yung sa likod, yun yung medyo manipis na yung gitna, pero yung gilid pwede pa. So kalawangin yung tambutso. Ayan, konting falis lang yan. And then yung tail light nya okay pa naman to, signal light na lang hindi gumagana rito, yung tail light okay pa, na-checkin natin yan. Then yung shock absorber, linisin natin, and then ililift natin siya. Kasi set up natin to mga kabadis na motocross type. Papalitan yung mga kailangan palitan. And then ayan, para maging goods condition ulit at gumana na ulit, magamit na ulit si ating XRM. Ayan, so actually itong ating XRM, pagkatiwala natin, kaya bubuuin natin siya, pa-project motor natin para magamit. Ayan, ang pamangkin ni boss. Alright, so shoutout kay NJ. Sana alagaan mo to si XRM natin pag nasa yun na. Okay, ito yung kanyang mga pyesa. Yeah, una pyesa,
Tapaludo. Manibela. Brake shoe. Headlight. Yung brake master. Shock lifter. Shock absorber extension. Flaring. Alright. At saka shock absorber. Okay. Ayan yung mga ikakabit natin kay XRM para ma-set up siya at ibalik na siya sa dati niya kondisyon. At ito ay upgraded na siya na version ng XRM. Pang 125 ang ating nabili. Pang 125 na setup. So try natin siyang buuin sa ganitong setup mga kabadis. The rest, tulad nitong mga handle grip at saka yung handle dito, saka yung mga switch ay try nating i-restore. Yung side mirror, ganun din. Ayan, gamitin muna natin to at papapalitan na lahat. And then yung flaring dito sa side ay buuin pa rin natin yan. Alright, tail light hindi tayo magpapalit. Okay, and then the rest ay linis na lang, recondition upang maibalik sa dati condition yung ating Honda XRM. Alright, start na tayo magkalas-kalas ng ating project na Honda XRM 110. Okay.
natin yung shock absorber saka yung tapalodo. Okay, yung tapalodo ng XRM, ayan, para makita natin yung kanyang minor view na wala pang gulong. Okay, magkabit natin yung kanang shock absorber. Okay, next na gagawin natin ay papalitan natin ng headlights. Alright, ayusin naman natin ito. Okay, ayan. So, ayan, nakikabit na natin yung headlights. Ito, ayan. So, ito, kinabit na rin natin yung switch dito ng ano. Mayroon kasi itong LED na ilaw dito. Pag umilaw siya, nakailaw to sa ilalim na ito. Right? Bukod sa ilaw ng headlight. Ayan, ito yung ground niya. Ayan, ground nitong LED na nandun sa loob. Okay. Ayan na. Wala pang gulong yan. Ayan, ito yung itsura niya. Ating XRM. Ayan. Signal light niya, luma na. Pero pag hindi yan gumana, checkin natin at papaganahin. Ito yung switch naman. So, ang connection, ayan. Alasin muna natin ito. Ayan. Ayan, ito na. Connection ng headlight. Ayan. Ito. Ayan. Tapos connection ng switch. Ayan. Ayan, ito yung LED. Ayan. Ayan yung LED sa bulb. Ayan. Yung LED bulb, pag umilaw yan, nag-reflect yan dun sa tapalodo. Ayan. Ayan yung connection ng ayan yung red at black. Ayan yung connection ng signal light natin na dalawa. Ayan. Okay. Ayan, headlight. So, nakakonect na siya. Green, white, and blue. Ayan. Green, white, and blue. Ayan. Yung dalawa. Yan. Green, white, and blue. Ayan. Yung white medyo dirty na. Dirty white na siya. So, nakakonect na yan. Goods na. Okay. Kabit natin ulit yung ating headlight assembly.
Okay, assembly, yung shock, front shock absorber at saka yung front fender. Kapaload niya. Alright, ang susunod naman natin ikakabit ngayon mga kabadis ay yung kanyang manibela. So meron tayong manibela rito na stainless. Ayan. Ito ay manibela ng I think Barako, no? Itong manibela mga kabadis, ayan. So, yung pinaka holder niya ay may arrow yan na up. Ayan. So dapat nakapa-up yan pagkabit. Okay? And then kuhanin natin yung tamang position nito, yung center position nitong ating manibela. So ayan, may guhit yan. Yun sa dati niyang ano. Ito yung gitna. So yun. Ito yung gitna dapat dapat naka-center siya dito sa pinaka nut nitong knuckle. Okay? Ayan. So i-adjust pa natin siya ng kanan ng konti. Ayan. So ayan. Ito yung dati niyang bakat. Saka ito yung dating bakat na isa. Ayan. Ito. Ayan. So naka-gitna na siya. Ayan. And then higpitan na natin ng konti ng 8mm na i-range natin. Okay. And then yung ating Gis na tip socket. Alright. So yun, nagagalaw pa natin siya. Ayan. At nakuha na natin yung pinaka-center niya, ano. Ayan. So kung napapansin niyo, sa sentro-sentro na siya. Ayan. Saka natin siya iangat doon sa position na gusto natin. Okay? Ngayon, ayan na siya. Okay? Okay, so medyo itayo pa natin ng konti. Alright. Okay. Ayan. So naka straight on siya doon. Gitna siya ng dalawang bolt. Ganon din dito sa kabila. Ayan. So ganyan. Ganyan yung tayo ng manibela. Alright, so hihigpitan na natin siya mga buddies.
handle grip, and yung gulong, ayan, yung caliper, kabitan natin siya. Ayan. Okay, ayan o. Motocross type na ulit si XRM natin. And then yung susunod na ikakabit natin sa yung cover dito at saka yung flaring. Ayan. Side flaring dito sa kaliwa at saka sa kanan. Okay, ito yung ating cover sa upper. Ayan, so same kulay blue. Okay, install natin siya. Alright, tingnan natin kung papasok. Alright, yun, pumasok siya. Maganda na tingnan, no? Upper cover pa lang yan, mga kabady. Ayan, ito naman yung side flaring. Ayan, kakabit natin. Pa-color siya dun sa original na color na blue dati. Diretso kayo lang. Ayan, kabitan natin to. Ayan, pasok na pasok, mga kabady. Ayan. Okay mga buddies, ayan na. Ikabit na rin natin yung kanyang flaring sa side, no? Ayan. Ganda tingnan. Magkaibang kulay lang. Ayan, off color. Ayan. Pero it's okay. No worries about that. Blue pa rin. May dipik lang ng konti yung kanyang kulay. And then, ayan. Ayaw mag straight up. Okay, ayan, no? Balik na sa dati. Ay yung itsura ni XRM. Ayan, diba? Okay, goods na goods mga kabadis. Ayan, ito, ayan, nakabit na rin natin dito. Ayan, okay. Ayan, so dito wala pa tayong tornilyo mga kabadis, no? Kailangan natin siyang lagyan ng bracket. Ayan, so kung mapapansin ninyo, ayan, mas malayo siya kaysa dito sa butas. Ayan, ayan, dito sa butas na to. Ayan, malayo yung butas. Ayan, ibig sabihin kailangan natin mag modified ng bracket from here to here para lang siya magkaroon ng attachment dito. Okay, then same dun sa kabila. Ayan, okay, ayan, ayan, malayo siya, hindi mo siya maikakabit doon sa kanyang original na bracket dahil itong ating unit ay Honda XRM 110 at yung nilagay nating flaring ay pang 125, pati yung kanyang fender saka yung headlight, ayan, pang 125. Okay, so goods na goods na mga kabadis ang ating XRM. Alright, sulit mga kabadis, ang ganda ng forma.